Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Pepe ngayon pong September 12 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo dito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po yung aking naging previous technical analysis dito po kay Pepe. Yan, yung aking dalawang projection po rito ay posible po itong magpatuloy sa kanyang consolidation kung saan ay yan na po yung talagang nangyari dito. Or posible po siyang bumagsak, yan, lalong-lalo na kung pag nabasag yung minor support line natin dito sa 50 digits 643. At sa ngayon ay nananatiling ganyan pa rin po yung aking nakikita na magiging galaw nitong si Pepe. Ayan, maski siya po ay makakaranas ng breakout sa upper portion ng ating channel pattern na ito, ay magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang consolidation kasi wala po tayong volatility dito kay Pepe. Mapapansin po natin na dito kung bakit nasabi kong walang volatility si Pepe ay maliit yung pangangatawan ng ating Hall Street Indicator at ganun din po yung mga sukat ng mga nabubuong QQE bars natin dito maliit. Kapag ganyan po yung nakikita natin dito ay wala pong volatility itong si Pepe. Ang ibig pong sabihin ng volatility ay ito po yung galaw or yung persa ng mga bulls at mga bears para pagalawin ang market price ni Pepe. At sa ngayon, gaya na aking sinabi kanina, ay nanghihina po siya, matamlay po siya. Kaya kahit na nakaranas po siya ng breakout dito, ay mauuwi lamang po ito sa patuloy na consolidation nito. Kaya yan, extend po natin ito. At yan. Dahil yan po yung mas mataas na posibilidad na nakikita ko na magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw. Magpapatuloy lamang po ito sa kanyang consolidation. Pero may chances po na ito ay magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Yan, meron po tayong isang resistance line dito. Lahat po ng mga kulay green dito na mga price levels ay mga resistance line po ang mga ito. Kaya pag nabasag po ang mga ito ay ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya lagay na rin natin dito. Isa po itong price zone. Ayan, yung nakikita natin dito na dalawang linya na ito ay price zone po yan. Kailangan pong lampasan ni Pepe yung price zone, resistance zone na ito para siya ay umangat dito sa 50 digits 880. Kaya yan, pero base po sa kalagayan ng mga indicators natin dito ay mukhang mababa po yung tsansa na mangyayari ito. Pero kung sakali lamang po na nabasag yung or nalampasan niya yung resistance zone natin dito ay ayan, posible po siyang umangat dito. Ayan, alagyan po natin kung sakaling ito ay kapag tumagos po siya dito. Ayan, isa po itong resistance zone. Lagyan po natin ng kahon para mas madaling ma-identify po ito. Ayan, isa itong resistance zone. Ayan. Ngayon ay ito naman po ay nagsisilbi po ito ngayong isang minor resistance line. Yung color coding po natin dito is lahat ng mga kulay red na mga price levels dito ay support line. Harang po ito sa ibaba. Mga kulay green ay resistance line, harang naman po ito dito sa itaas. Kaya ayan, kapag muling nabasag naman po nito yung minor resistance line natin dito sa ibaba. Ayan, dito itong 50 digits 703 ay magpapatuloy po siya ulit sa kanyang pagpagsak at muli po niyang patatamaan ulit yung 50 digits 643 na support line natin dito. Kaya ayan, kapag nabasag ayan po, gawin po natin kulay red. Kaya ayan po yung aking panibago na projection dito kay Pepe. Pero gaya po ng aking sinabi kanina ay sa mga projections ko po na ito ay ang mas mataas po na posibleng magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw
ay magko-consolidate lamang po siya. Kaya ayan, lagyan po natin ng kanyang palatandaan dito, consolidation. Ayan, or magsa-sideways lamang po siya. Ayan, ito po yung aking mas nakikita na posibilidad na magiging galaw ni Pepe sa mga paparating na araw. Maski makakaranas siya ng breakout dito. Yan, at sa trades naman po natin dito ay wala po tayong na-trigger na nakaabang na mga pending order natin dito. Kaya, ayan, yan po yung nananatiling mga live spot trading positions natin dito kay Pepe. Meron po tayong dalawa na nakaabang dito sa itaas na mga sell pending orders at saka dalawa naman po na buy pending order dito po sa ibaba. At ayan, kung gusto po ninyo akong gayahin o sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.